Okay, mga kapatid. Eto, grabe, gulat na gulat sila dito, no? Talagang nakikita natin na tumutunog na ang pangalan nito. Kasi gusto niyang isiwalat lahat eh. Alamin ho natin, nagkaroon nga ba talaga ng dayaan? Nagkaroon nga ba talaga ng magic at doktoran? Eto mga kaibigan, panonoorin po natin galing sa Balitang Pinoy TV. Heto na, nabulabog. Just now, breaking news. May malaking pasabog. Grabe to, ang laking bayad. Yan. Ito ata yung parang 300,000 na aligasyon. Ay, 300,000, 300 million. Laking pera nun, mga kapatid, ano? Para lang manalo daw, di umano. Titignan natin yan. Tara, sama-sama po nating panoorin galing sa Balitang Pinoy TV. Oh my God, we'll be back again. Alright, anong meron? Sige. Sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC. Huwag muna nating banggitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Oh. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos Ha? mula sa isang local candidate. Ha? Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ha? Tumanggap sa kalaban, tumanggap sa kabilang kandidato. Eh, paldo-paldo pala yun, no? Ang problema ngayon, sinisigil na, sir! Nasaan na? Yung ibinayad namin sa inyo, sabi, i-refund na lang daw. Booking na booking dito ang COMELEC na Hala. si George Garcia, no? Kung totoo Hala. man ito, di umano 300 million na hinihingi umano ni COMELEC chair, na meaning si George Garcia, ibinunyag ng dating kandidato. Oh my G. Narito ang Balitang Pinoy TV. Grabe to, mga kapatid. Magkakaalaman na. Nako. Okay. Magandang araw at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin ngayon. At pag-usapan natin itong si pinakamatindi, booking na booking dito ang COMELEC na si George Garcia, no? Nako. Kung totoo man ito, di umano 300 million na hinihingi umano ni COMELEC chair, Aray na, ko. meaning si George Garcia, ibinunyag ng dating kandidato. Mamaya ipapakita ko yan kung sinong kandidato yan, na ito pala di umano si George Garcia nang hingi ng 300 million. Tingnan mo nga naman yan, pera-pera. Kung totoo ito ha, talagang laro lang talaga ng pera itong eleksyon, grabe. Pero guys ha, bago natin ito pag-uusapan, bago natin ito itatalakay, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Parang video picture na ito. lang yan. Ready? 1, 2, 3, go! Yan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kung nagugustuhan ninyo ang ating video para updated kayo lagi at ma-notify yung mga cellphone nyo kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, and at the same time, kung nag-live tayo, malalaman kaagad ninyo. Okay? So mahalaga Connected. na nakasubscribe kayo dito sa Donmar TV. Ready? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Nandito Galing, naman no? tayo Parang sa picture. loob ng ating sasakyan nag-vlog, okay? So, eto, unahin muna natin itong si maniniwala ba kayo na merong anomalya itong COMELEC? At naniniwala ba kayo na itong si COMELEC Chair George Garcia ay humihingi ng 300 million sa isang kandidato? Laki nun ha. Para lang manalo. Totoo ba yan, anak ng teteng? Panoorin niyo itong balita na to. Naharap sa seryosong alegasyon si COMELEC Chairman George Garcia Nako. nang hingi raw ito ng pera sa isang kandidato noong eleksyon. Ang depensa ni Garcia sa Sagutin mo ito, Garcia. Totoo ba itong Anay ko. humingi ka ng pera na 300 million? Alam nyo, sa lahat ho ng naging COMELEC, itong administrasyon na to, ngayon lang ako na nakarinig ng may issue yung chairman mismo ng COMELEC. Ngayon lang. Kasi noon, hindi ito na pagkakakitaan, walang ganong nangyayari. Ngayon lang sa administrasyon, at ngayon lang talaga sa administrasyon, may mga kakaibang nangyayari na hindi naman talaga nangyayari dati. Okay, pa-comment ulit ha. Press 1 lang.
Nasa na yung maharlikapan? Ano nang nangyari? Ulit-ulitin natin yan para pang paalala sa inyo. Balik muna tayo rito. Okay? Kasi kung totoo ito, this is a disgrace sa 2025 Oo. election. Oo. Hindi pala patas ang nangyaring eleksyon na ito. Pero ang laking pera nun Kung halimbawa ikaw nasa distrikto ka ng iyong lugar, kailangan mo ng 300 million para manalo. Kakaibang pera yun. Biruin mo, tutulong ka lang sa bayan, pero kailangan mo pang magbayad ng 300 million para lang manalo? Anong meron doon? Bakit sabik na sabik kang tumulong, kailangan mo pang magbayad sa Comelec ng 300 million para lang manalo ka? Tapos tutulong ka, itulong mo na lang sa mga mahihirap kung sakasakaling gusto mo talagang tumulong sa mga mahihirap, yung 300 million kung sakasakali, itulong mo na lang. Ang problema, tumanggi naman kumbaga nabigla siguro yung, kasi nagsabi daw di umano si chairman na kailangan mo ng 300 million. Parang ganun ho ata ang pagkakaintindi ko. No, paano niya ngayon lulusutan yan? Alam mo naman si Sir, yan, si Nakasalamin. Sabi nga niya nung eleksyon, ulit-ulitin natin to, hindi ho tayo magsasawa. Bakit iba daw ang lumalabas yung boto, di ba? Sa resibo, iba yung binoto, iba sa resibo. Sabi niya, baka few minutes ago, nakalimutan lang kung sino talaga yung binoto. Diba? Kakaiba. Ngayon lang ho talaga. May Pilipino bang maniniwala na, oo nga, baka nakalimutan ko lang. May ganun ba? Ngayon, eto, ano kayang sagot niya? Pera-pera lang ang pinatakbo ninyo. Magsumagot ka dito. Totoo ba ito o hindi? Oo. Gender report ni Joash Malimban. 300 milyong piso. Ganyan umano kalaki ang hiningi ni Comelec Nako. Chairman George Garcia sa isang kandidatong tumakbo sa pagka-congressman sa Bohol nitong nakaraang eleksyon. Nako. Sa isang petisyong inihain ni Jordan Pizaras noong nakaraang linggo, dapat daw i-disbar si Chairman Garcia dahil sa anyay, serious ethical concerns. Dumalaw si Pizaras sa opisina ni Chairman Garcia noong October 2024. Ani Pizaras, tinanong niya si Chairman Garcia kung magkano ba ang kailangan ng isang tumatakbo sa pagka-congressman. Sagot daw nito, aabot sa 300 million pesos. Dumalaw si Atty. Pizaras noon, October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1. Alam mo, hindi ko kailangan pa sa lawyer ito Huwag ka naman ganyan magsalita. Oo. Hindi ka papaniwalaan dyan. Relax ka lang kasi paano May nabasa nga ako maganda naman yung sinasabi ni Sir. Kaso, parang bakit daw ganyan siya magsalita, parang gigil na gigil, Mayroon magkasabi, kumbaga, siguro ang hinahanap dito ni Kuya, yan yung tagapagsalita natin na nagre-reaction video din. Siguro ang niya, parang medyo maging formal ka naman para, alam naman natin. Kahit hindi sila maging formal, wag mong gagayahin. Kumbaga, kung buaya sila, kung garapalan sila, ayusin mo pa rin. Kumbaga, ikaw pa rin yan. Magsalita ka pa rin ng maayos. Vice President ka natin, ginugurgur na Pero kahit papano, maayos pa rin ang pananalita. Depende na lang yung magkakasama sila ni Madam sa isang Zoom meeting, Yung talagang dinirdir ni BP Sara. Pag ako may nangyaring masama, di ba? Iba rin yun. Ibang version yun. Ito naman, kaya siguro rin na nanggigigil to, talagang ginugurgur din kasi siya. Kung sa mga hindi nakakaalam, grabe din ho kasi ang ginawa ng Comelec dito sa taong to. Niniwala yung mga Pilipino na let us say, totoo yung sinabi mo, pero tapos dadaan mo sa galit. Yun. Hindi, yung magagalit, sa mga ganyan, hindi sila maniniwala. So, i-explain mo lang ng maigi. Yun lang ang maipapayo ko, Kasi, maganda na sana na binuking mo na may anomalyang nangyari. Pero kung magsasalita ka ng ganyan na para kang hindi attorney dyan, baka hindi maniniwala yung tao, Yun lang, I'm not being biased here, Neutral tayo dito. Ang Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo! Mariin itong Ang laking pera nun, mamen, pinagulaanan ni Chairman Garcia at sinabing hindi ganoon sa ang naging takbo. mga audience ng Don Mar TV, kayo nang humusga, kung Don Mar yun TV, na shout out. Attorney ba yun? I'm not so familiar sa kanya Pero lagi yung dumadaan sa newsfeed ko Oo.
Kayo nang humusga kung totoo ba yung sinabi niya. Ang kanilang usapan noong Oktubre. Alam nyo, maganda kasi dito sa ganito. Meron kang matibay na ebidensya, may hawak ka sa kamay mo na isasambulat mo sa kanila na eto yung sinabi ko. O, eto ang resibo. Pwede natin dalhin sa korte to. Yun, ganun sana, no? Pero kung verbal lang magsasalita ka, walang any record, walang kahit CCTV na may voice na magpapatunay na nag-usap nga kayo, kahit nga may ebidensya na pagkakamalang pang AI. Or baka sabihing AI, yung mga something like that, ano. Kaya sa panahon ngayon, kailangan mo ng matibay na ebidensya kung magsasalita ka laban po sa COMELEC or sa gobyerno. Napaka-importante niyan. Kahit gaano katotoo, kahit totoong-totoo na, nandoon na, kailangan mo pa rin ng ebidensya kasi ang gobyerno natin ngayon, sa tingin ko lang, no, kaya nilang baliktarin. Kaya nilang maging para sa kanila tama. Tingnan nyo na lang ang nangyari kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong at kay BP Sara, ang pinagagagawa po nila, di ba? Ni Garcia, tila misunderstood siya ni Pizaras nang sumagot ito sa kung Kasi- magkano ang ginagastos Kasi ito yung ang aking argumento. Yung mga pinagsasabi niya na humihingi si George Garcia ng 300 million, that is a serious allegation. Okay? Kung seryoso siya sa kanyang allegation laban dyan, dapat magpakita ka ng ebidensya. Okay? Mahirap kasi kung ganyan tapos wala tayong ebidensya. No, yun lang ang sa akin. Kasi we will support you, the taong bayan will support you if you have a concrete and realistic evidence or real evidence. Okay? ang isang kandidato. Hindi raw siya humingi ng pera, kundi nagsabi lang ng kanyang professional opinion bilang isang former election lawyer. Eh siyempre po, habang nag-uusap-usap, kwentuhan, tinatanong, Chairman, nung nagpa-practice ka, pagkaano ba ang nagagastos ng isang kakandidatong congressman? Sabi ko, siyempre ngayon, merong Peñera versus Comelec doctrine, bago mag-campaign, pwede ka nang gumastos, tapos pagkatapos ng campaign, gagastos ka pa sa isang malaking distrito mo, or that's 300 million. Yun ang Eto na naman tayo. Para ho sa akin yung sinasabi niya, katumbas lang din yun ng, siguro, iba, kung ano yung binoto nyo, baka nakalimutan nyo lang kasi nga in a few minutes. Yan, parang ganun lang din. Alam nyo mga kapatid, kung ikaw tutulong ka sa mga mahihirap o gusto mong tumakbo, hindi mo naman siguro kailangan ng napakalaking 300 million para lamang po maging parte ka ng gobyerno. 300 million, ay putik, itutulong ko na lang to sa mga mahihirap. Mas mabuti pa. May pera akong 300 million, ba't ko pupunta sa Comelec kung sakasakali? Or magagastos ko sa lahat-lahat para lang maupo ako? Hindi naman ako tanga na uubusin ko yung pera ko ng dahil doon. Kung ako buaya, halimbawa lang, babawiin ko yung 300 million na yon. No, babawiin ko yung baka sobra-sobra pa. Kung ako buaya. Pero sinong mayaman ngayon na gagamit ng 300 million para lamang makaupo nang hindi maghahanap ng kapalit? Kasi kaya nga tayo mauupo baka nga nakakalimutan ng iba. Kaya sila umuupo kasi nga tutulong sila sa taong bayan. Hindi tutulong na gano'n kung ano ang magiging trabaho nila bilang representative, mayor o kung ano paman. Ang pagkakaintindi ko dyan, para po sa bayan yan, para po sa atin, para po sa bansang ito. Hindi para dun sa mga taong ahensya o kanyari may pupuntahan ka ng ganito, kailangan mo ng papeles, kailangan ng ganito, bago ka makatakbo, para manalo ka, kailangan mo ng ganito. 300 hindi yung siguro wala, kahit hindi 1 milyon, kahit nga siguro 100,000 o 150,000, pwede na hanggang 300,000 kung sakasakali. Malinis, no? Pero kung 300 million, kakaiba yon. Kakaiba yon mga kapatid, para lang manalo ka. Anak ng teting naman. Opinion ko lang ito, nakakabigla. nagagastos ng isang kumakandidato. Dagdag pa ni Garcia, hihigpitan na raw nila sa susunod ang pagdalaw ng mga kandidato sa kanyang opisina. Bakit sana sana ngayon na. Kasi yung kalaban ni Abante, sabihin na natin na sino ba yun? Si Choy? O Chua? Ano ba yun? Nakalimutan ko na pangalan. Choy ba? Ewan ko. Basta sa 6th district po ng Maynila, di ba? Disqualified. Kung kailan naman na-elect na or naupo na ba? Tama? Or na-proklama na siya na ang
congressman. Tapos biglang disqualified kasi nga si Abante ang ipapasok nila kasi nga disqualified. Sana nung una pa lang po, papasok pa lang sila or mag-a-apply pa lang sila bilang botante. Doon pa lang iharang na kung meron silang mga violation. Ganun o sana eh. Pero kung pagkatapos na porket ayaw mo, paano kung halimbawang kampo ninyo, gusto ninyo yung taong yun, halimbawang may violation, i-disqualified nyo kaya? Yun lang ang tanong. Kung kampo ninyo yung nanalo, i-disqualified? Sa tingin ko lang, opinion ko, malamang baka hindi. Kasi nga kaalyado. Pero pag hindi kaalyado, hahanapan ng butas. Yan lang po ang aking opinion, ano? Maiwasan ang ganitong klase ng mga misunderstanding. Para sa agenda, Joash Malimban. Pero, alam niyo, sa totoo lang, may naaamoy ako eh. May naaamoy ako na parang itong si George Garcia ay parang iniba niya ang usapan. Okay? Iniba. Yun lang sa akin. Kasi kilala naman itong si George Garcia na dating abogado ni Bongbong Marcos. Tapos abogado pa ni Bongbong Marcos, aray ko! Wala na. Do you treat me true? Sa lahat po ng mga kababayan po natin, mga OFW, no? Ito lang po ang payo ko. Alam ko meron ng iba diyan, may mga kakilala din ako, si Ma'am Jen at yung iba pa na parang magpapahinga muna sila sa pagpo-post ng mga politics or pagsuporta sa Duterte o paglaban sa Duterte. Hindi ibig sabihin ayaw na nila sa Duterte. Ang pagkakaintindi ko lang para magpapahinga lang din kasi yung iba. Kasi masakit na po sa utak nila na kahit anong laban, kahit anong post, kahit ano pong comment nila, nakikita nila yung gobyerno natin ang gulo-gulo. Kahit man ako mga kapatid, hindi ako ganong katalinuhan kasi. Yung storage po ng utak ko, maliit lang. Kaya, yung emosyon ko mula sa puso, sa isip, utak ko, hindi kasi ako matalino eh. Meron ako nito, puso. So parang nadadala ako ng damdamin ko. Minsan gusto ko na ring magpahinga, na ayoko muna mag-vlog kahit isang buwan. Gusto kong tumahimik yung utak ko. Pero yung newsfeed kasi ng cellphone ko, yung Facebook, YouTube, yan, lalo na rin sa YouTube, no? Ang dami niyan. Makakakita ka ng mga nakaka-stress na balita na lagi nilang puntirya Duterte. Wala nang iba, puro Duterte. Kaalyado ng Duterte. Pag ayaw mo sa Marcos administrasyon, hahanapan ka ng butas hanggang sa ma-disqualified ka. Ganun po kasakit, no? Tapos nakikita natin yung Marcos ngayon, nagtatrabaho ko, no? Trabaho-trabahuhan. Porket bumaba yung ratings, saka nagpapakitang gilas. Sana nung una pa lang, consistent hanggang sa dulo, talagang nagtatrabaho ka para sa ating bansa. Hindi yung porket bumaba lang yung ratings, tsaka ka ngayong gagalaw, yung mga ganun. Hindi, salamat pa rin po kung gumagalaw kayo ngayon. Pero parang medyo late na dahil yung mga kababayan ho natin, wala na hong tiwala. Sa mga nagpapahinga na ayaw na muna ng mga news, naiintindihan namin kayo. Dahil nga ang hirap lumaban mga kapatid, lalo na kapag yung mga kababayan din natin kasi walang pakialam. Parehas lang naman magnanakaw yan. Kung sino maupo, mga magnanakaw. Hindi ho ganon. Ngayon lang ho tayo sana magkakaroon ng Duterte. Ngayon lang ho sa panahon natin, sa henerasyon natin, na may ganun sanang mamumuno, mapupurnada pa, mawawala pa. Sayang. Pero nasa atin pa rin naman yun. Magtatrabaho tayo ng maayos, marangal, mabubuhay pa rin tayo habang sila nagkukurakutan, nag-aaway, mabubuhay pa rin tayo. Pero bilang isang mamamayang Pilipino, bumoboto ka, dapat talagang may pakialam ka. Pwera na lang kung hindi ka bumoto, huwag ka na lang mangialam. Hindi ka naman bumoto eh. Lalo na kung idadali mo, pare-parehas lang naman yan, ganyan-ganyan. Di huwag kang magreklamo pag mahirap ang bansa natin. Pero kapag bumoto ka, meron kang gustong mangyari sa bansang ito nga may demokrasya tayo. Yung ba tawag doon, democracy, no? Na pakiramdam natin ninanakaw nila dahil kakaiba po yung mga resulta na nangyaring botohan. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung gusto nyo pa po ng ibang channel ko, may Facebook din po. Nakalagay po yan sa description.
pa-follow na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Oh my God, we'll be back again.